Hello! Para sa mga Pilipinong gustong mag-move dito sa Spain, ano ba dapat ang inyong gawin or yung mga bagay-bagay na inyong kailangang gawin bago kayo mag-move dito sa Spain? Kailangan nating alamin itong mga information na to bago tayo mag-move to Spain. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Ako po ay isang language assistant. Nagtuturo po ako ng English dito po sa Madrid. At marami na rin ako nag-experience, no? Before ako mag-move sa Spain at saka sa pag-move ko dito. So, tara, pag-usapan natin at para magkaroon ka na ng idea kung ano nga dapat yung mga bagay-bagay na kailangan mong malaman. Una-una sa lahat, mga documents, no? Ano ba yung, kailangan mo munang tanungin sarili mo, yung pag-move mo ba dito ay, it is something permanent ba siya or temporary? Siguro kung permanent or in the long run, no? Kailangan mong isipin na yung mga documents mo ay tama or nasa magandang situation, status, mga ganyan. Halimbawa yung passport. Before ako nag-move sa Spain, talagang nirenew ko yung passport ko at valid siya dati ng 10 years. So hanggang ngayon hindi ko pa siya nire-renew kasi wala pa akong 10 years dito sa Spain. Isa halimbawa yung passport. Photo. Yung iba, ang ginagawa nila, nagko-compile sila ng mga photo or mas mura kasi sa Pilipinas eh. Kung galing kayo, for example, sa Pilipinas, no? Magpa-picture kayo doon, tapos magdala lang kayo ng mga iba't ibang mga sizes, ganyan. Ang hindi lang maganda dyan, halimbawa dito sa mga police station, for example, sa Spain, kailangan na dapat hindi mo inuulit-ulit yung mga photo, no? Although meron din mga photo booth dito. Curriculum vitae, kung ako sa inyo, pwede kayong mag-save na lang ng curriculum vitae na pwede nyo i-edit ng mga resume. Punta kayo ng Google Word or Canva, doon nyo na lang i-edit yung mga documents nyo. Lahat yan, mga insurance, ano ba? Mga documents, yung mga valid IDs ninyo, credit cards, debit cards, kasama yan sa mga documents din na kailangan nyo dapat intindihin, no? Mag-expire na ba? Gaano pa siya katagal? Yung mga ganun lang, kailangan nyo isipin yung mga documents nyo. Kung ako sa inyo, para mas organized, punta kayo ng, isulat ninyo or punta kayo ng Google Word and then doon kayo magsulat, okay, documents, ganyan. Para organize everything, para pag pumunta nyo rito, ay, nakalimutan ko yung ganito, wala pala akong ganito. So, mahirap. Although, pwede ka rin naman kumuha ng mga documents dito, no? Kaso, mas pricey siya, mas mahal, ganun. Tamang accommodation. Dapat isipin nyo kung saan kayo pupunta, yung lugar, ganyan. Kung ako siguro, kung public transport, kung pwede nyong ilaan ng 20 minutes no, sa work or kung saan kayo titira, pagpunta yung city center, kailangan nyo isipin kung saan kayo banda pwedeng umupa. Ganon. Yung 1 hour, parang natatagalan na ako dun eh. Halimbawa, nasa city center yung work mo, yung school, or yung pupuntahan mo. Tapos, yung bahay mo is medyo malayo. Tapos, everyday kang ganon. Mahirap. Nakaka-stress, no? Nakakapagod. So, kailangan nyo isipin kung saan kayo uupa, no? Pag sa mga big cities kayo dito sa Spain, mahal siya. Barcelona at saka Madrid, especially. Yung mga other cities, medyo may, ang tawag nito, mura, no? So, maganda naman dito eh, kasi yung kanilang public transport, okay naman siya, hindi naman siya stressful. Pero kung ako, mas gusto ko kasi like yung parang mas malapit ako sa workplace ko. So, kailangan yung intindihin na okay, dapat dito ako titira, ganyan. Kung wala kayong mahanap for good muna, pwede kayong mag-hostel or Airbnb, ganyan, habang naghahanap kayo ng mga good accommodation ninyo. Another one is mag-Spanish. For me, napakalaking tulong kung marunong ka mag-Spanish. Kahit yung mga basic lang na phrases or conversation. Kasi kung hindi mo talaga ma-express yung sarili mo, parang kang parang you don't belong. Kahit yung mga simple man lang, halimbawa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? Tengo hambre. Yung mga ganun. ¿Cuánto cuesta? Yung mga ganon, yung mga phrases na pwede mo siyang gamitin sa public transport, sa mga supermarket. Madali lang naman yan eh. Isipin mo na lang siya in Tagalog or English and then, paano ba to sinasabi? Ganun. Kung pwede kayo mag-aral sa Philippines bago kayo mag-move, the better.
Marami dyan mga schools. Nag-aral ako sa Instituto Cervantes dati. Shout out sa kanila. Nag-aral din ako sa UP Extramural Services sa UP Diliman. Shout out din sa kanila. So, kung meron kayong idea, mas maganda. Kasi nung papunta ko dito, hindi na ako nahirapan eh. I didn't need so much adjustment na. Kasi marunong na ako mag-Spanish at that time. So, yun. Tips lang. Although meron naman tayong mga ginagamit ng mga Ilocano words or Tagalog words na mga Espanyol na talaga siya. Another one is yung sistema ng pagbabayad ng taxes or anything, no? Dito is contactless sila usually. Meron silang tinatawag na Bizum. Ginagamit namin yung Bizum. Yung Bizum is para siyang wire transfer na, okay, isa-search mo lang yung phone number and then papadala mo na yung pera, ganun. Very common yun, Bizum. Or card, contactless nga. It's either the card or yung sa phone mo, yun na yung ginagamit na payment. Meron din naman gumagamit ng cash, depende na yan sa character ng isang tao, pero dito, usually contact payment, contactless payment, or Bizum. Ayan. Yung Bizum, you can download, actually yung Bizum, makikita mo yan sa, ang tawag dito, dun sa app ng bangko mo, sa yung mobile phone. Ayan. Healthcare system. Yung tulad namin na meron kaming insurance, pwede kaming kumonsulta sa mga or pumunta sa mga private na mga hospitals, clinics, or health center. Pero pag halimbawa nagbabayad ka na dito ng seguridad social, impuestos, tax, seguridad social is social security dito sa Spain, libre na po ang pagpunta sa, ang health services, libre. Pagpunta sa hospital, operation, whatever, sa health center, libre yan. Yun yung isang pinakamaganda sa Spain talaga. Yeah. Unlike other countries. But normally, dito, kumukuha sila ng separate insurance or services for the dental. Kasi yung dental is hindi siya masyadong covered or hindi siya covered, no? Or kung gusto mo na mas magandang service, mag-insurance ka for the dental. Ayan. Okay, another one is registration. Yung kanilang town hall, ang tinatawag nila dito na ayuntamiento. Maraming mga services dito sa ayuntamiento. Like for example, free Spanish lessons. Dito ka magpaparegister. Dito meron din silang card sometimes. Sometimes nag-i-issue din sila ng mga transport cards. So madami ang ayuntamiento. So ayun, kailangan nyo maparegister yun. At kumuha kayo ng empadronamiento. Yun yung first na kailangan nyo gawin, empadronamiento. Pero bago kayo makakuha ng empadronamiento, dapat meron kayong kontrata ng bahay or piso. Ayan. Another thing is yung food at saka culture ng Spain. Para hindi naman kayo ma-culture shock, magbasa-basa din kayo kung ano talaga yung kultura ng Spain. Ano ba yung mga pagkain nila dito? Dito hindi sila masyado ng rice. More on bread sila and salad. Tapos, ano ba yung mga hamon, ganyan. Baka hindi nyo gusto yung lasa ng kanilang mga pagkain. Olive, actually yung olive, masyado akong natatapangan dun sa olive. Pwede lang ko kung kumain ng isa, dalawa, or tatlong olive. Pero yung madaming olive, hindi ko gusto masyado. Tapos yung kanyang bread, yung bread nila dito, ang haba-haba, ganyan. Tapos kinakat nila, hindi rin ako sanay. So, one time nga i-vlog natin yun. Ayan. Pero yung pinaka-favorite ko talaga ng Spanish food sa Valencia, paella. Ayan. Made of rice. And here in Madrid, cocido. Meron silang tinatawag na cocido. Meron siyang mga beans and soup. Ayan. Masarap. Masarap. Tapos sa Galicia, ano ba yun? Marami silang mga food dito. Every region, meron silang mga food na ano. At saka syempre, ang pinaka-importante is public transport. Yun na nga. Kung meron kayong accommodation, at saka halimbawa, meron kayong work, mahirap bang pumunta? May public transport ba? Pag sa city center kayo ng Madrid, sobrang efficient. Anywhere you stay, okay siya. Kasi like yung mga train nila, yung train stations, like every 100 meters or 150 or 200 meters, merong metro, yung subway station. Sobrang ganda, napaka less hassle sa part ng mga commuters. Ayan. Tignan lang ninyo kasi kung meron kayong mga cards, like transport card, mas mura siya. Meron yung
tinatawag nila dito bono, yung mga 10 rides, yung mga ganun, or pwede rin yung every 30 days or 1 month na unlimited na siya. Halimbawa dito sa Madrid, meron kaming card, yung color red siya, nandun yung picture mo, at pwede mo siyang, pwede kang mag-tap sa mga machines or dun sa phone mo para mag-load dun sa card. Ayan. Sobrang less hassle yung buhay dito. So, yun lang yung mga kailangan yung malaman, no, bago kayo mag-move dito sa Spain. Para naman pagdating nyo dito, hindi na kayo ma-haggard, ma-hassle, may stress, or maraming iniisip, ganyan. Kaya dapat kailangan ng planning, no? You should plan ahead of time para mas organized ba. Ayan. Ang hirap lalo pag yung document mo nasa Pilipinas, tapos, oh my God, di ba? Ang layo, mahal ng pamasahe. So, kailangan natin i-consider yun. Mahal yung pamasahe, yung time, gastos, and everything, delays. So, kailangan natin magplano. Nakakatulong actually yung pagsusulat, no? Kahit sa mga notebook man siya, or ako, I go digital, no? Sa Google Docs, ganyan. Nakakatulong siya para mas magaan yung buhay, ganun. Anyways, again, this is Nathaniel. Kung meron kang question, you can drop sa ating comment section. Subscribe to my channel and don't forget to hit the like or the thumbs up button. Maraming salamat muli from Madrid, Spain. Hasta luego.